At siyempre, kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Eto na, naku, INC at iba pang mga religious group nagsama-sama, para pababain sa puwesto si Bungit-ngit. Naku, dating NBI, Santiago inaming napilitan lang siya kaya nagbitiw sa kanyang puwesto. Meron sigurong balak ano, yung mga nagpabitiw sa kanya. At Manong Sabit gusto ni Bungit-ngit na siya ang hero. At, Senate probe on flood control scandal to resume November 14. Sana. Alam niyo ho kasi, eto lang, oo, ang nakakatawa dito talagang, gusto pa ng ibang senador, oo, yung mga kaalyado nila na itong si Tocson, bumalik sa pagka-Blue Ribbon Chairman. What? Talaga ba? Kuwento niya yan sa unggoy, para paniwalaan kayo, pero hindi na kayo paniniwalaan ng taong bayan. Ito at dito kayo maniwala sa balita na ito. Ano ito? Magandang balita ito 'pag nagsama-sama, hindi lang iglesia, hindi lang Jesus is Lord, sama niyo yung KOJC, swak sa banga, ha? Hindi lang Iglesia de Cristo, maging ang Jesus is Lord Yan, at Kingdom of Jesus Christ ay tila makikilahok sa isasagawang rally yun, ng Iglesia ni Cristo. Ito daw ay panawagan na bumaba na sa pwesto o mag-resign na bilang Pangulo si BBM. good Ang news rally yan, nga ng Iglesia ni good Cristo news. sa EDSA ay kasado na daw next week. Hala, Ayon sa Banat News. Ayon kay Sam Yapan, mga religious group na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte yan na. magsasagawa umano ng malawakang kilos protesta na ang panawagan ay pababain sa pwesto si Pangulong Marcos. Mangyayari umano ito sa November 15 to 18, 2025. Isang tawag lang ng mga leader ng mga religious group na ito ay karamihan sa Eto may date na pala ito. Mangyayari umano ito sa November 15 to 18, so 3 days. Meron pa yung 30. Ha? Talagang, iba na ho ang, usapin ngayon, hindi na simple. Mga religious group 'pag nagsama-sama, swak, swak na swak. Meron hong kung hindi bumaba, hindi natin alam kung ano kasunod. Kaya aalamin natin 'yan. kanila ay susunod kaagad. Matatandaan na ang Iglesia ni Cristo ang isa sa mga sumuporta sa kandidatura ni Vice President Sara at si Senator Marcoleta na kaanib nila ay isang tagadepensa ng mga Duterte. Ang Jesus is Lord movement naman Oh, ay pinamumunuan ng ama Villanueva. ni Senator Joel Villanueva Ah, na nasasangkot umano sa flood control scandal. Ang Kingdom of Jesus Christ naman ay pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy oh. na ngayon ay Tatlo pala nakadetained ito, at sorry, Iglesia Jesus is Lord, Kingdom of Jesus Christ. Kung, totoo man itong nasasabi dito, good news ito, all goods. 'Di ba? Sana talaga, oo, matuloy ito. Para naman, yung hinihiling ng ating kababayan na si Bungit-ngit ay magbitiw na, matuluyan, sabi ni Aling Ledesma. kilalang kadikit ng mga Duterte. Maging ang mga kakamping ay naalarma. Ayaw kasi nilang maupo sa pwesto si Vice President Sara bilang presidente na papalit daw kay BBM. Ayon kay Jesus Falses, DDS game plan, magpapaputok ng scandal that leads to BBM kuno between November 3 to 7, then massive rally by INC, plus Jesus is Lord, plus Kingdom of Jesus Christ around November 15 to 18. The anniversary of Ferdinand Marcos Sr.'s burial at libingan ng mga bayani to preempt the November 30 rally. Magpapatalo ba tayo? Ayon pa kay Leslie Yan. Bacobo. So the INC will hold a kilos protesta on November 15, 16, and 17. Oh, They will demand for PBBM to step down. It's time for the state to tax them since they are now a partisan organization.
Ito pa ang komento ng isang loyalista. Mukhang totoo yung info na pinag-relay sa akin na merong malaking rally ang INC sa November 15 to 17 para sa panawagan PBBM resign. Hindi talaga titigil ang mga Duterte at mga Didi sa kanilang plano na patalsikin si PBBM at iupo si Sara bilang kapalit. Gagamitin nila ang INC, Jesus is Lord at Kingdom of Jesus Christ sa kanilang maitim na balak. Ano sabi mo? Ano maitim na balak? Malinaw pa sa malinaw, kayo ang maitim. Di ba? Hindi gagamitin sawan-sawa na ho itong mga religious group sa nangyayari sa bansa. Di ba? Kaya tinangka at gusto nilang gawin para mapatalsik na. Yun yung nababalita ngayon. Di ba? Tuloy natin. At sa naging komento ng isa kakamping na si Jesus Falsis na tila nga magkakaroon ng rally ang Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord at Kingdom of Jesus Christ. Ang kanyang kapakakamping na si Atty. Rowena Guanzon ay diretsahang sinabi, di gumawa kang Protect BBM rally sponsored by Martin Romualdez. Malamang sa malamang, nakakakaunti lamang ang dumalo dito sa isasagawang rally na Protect BBM. Samantala'y hinimok naman ni PBBM ang publiko na huwag magpapadala sa yan na naman tayo eh. Pag nakakarinig kayo na talagang malawakan, kunwari meron kayong babala. Huwag magpapa-apekto. Kung napakabilis lang sana gawin yung gustong gawin ng taong bayan para sa iyo, yung pinsan mo, tapos yung mga kaalyado mo na mga dumudorobo sa kaban, yun lang naman ang hiling eh. Kaya hindi pwede na magpanggap na lang na na hero ka. Kagaya sabi ni Manong Chavit eh, gusto mo hero ka pagdating sa issue ng flood control sa ICI. Hindi naman pwede yun. Kasi nga, wala kang pinapalabas na malaking isda. Kahit nga banggit doon sa pinsan mo, wala kang binabanggit eh. Tuloy natin to. Mga planong manggulo sa nalalapit na kilos protesta sa November 30 na layuning ipanawagan ang laban kontra korupsyon. Aniya, tanggalin na ninyo sa isip nyo yan. Manggugulo kayo. Wala namang mangyayari. May masasaktan lang. Nasasaktan pa yung kasi nangyari na to nung panahon ng kanyang So medyo, siyempre kakabahan siya. Yung takot nandun pa rin. Kasi hindi na biro yung lumalabas. 3 religious group na napakarami. Isama mo pa dyan yung mga taga Mindanao at OFW. Hindi yun biro tuloy pa. Mga kasama ninyo kuminsan. Samantalay sa gitna ng pagdinig ng Senado tungkol sa 255 billion pesos sa tapyas sa 2026 budget ng DPWH, iginiit ni Secretary Vince Dizon na ang direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan ng pagbabawas. Sabi po ni Pangulo, ihinto muna natin yung pagnanakaw. Talaga ba? Kaya si Manong Chavit nagsalita dito. Huwag nyo kong lokohin. Gusto mo lang maging hero ka sa usapin. Saan ba? Sa lahat na? Oo, lahat na ata to. Ano ba balita niyo? Marami po nagtataka, bakit bigla nyo pong kinakalaban ang ating Pangulo? Pareho naman po kayong mga batang Ilocano. Ano po nangyari? Bakit kayo nagka-falling out? Bakit kayo nagkaroon ng tampuhan? Kayo na po magkwento. It's complicated ho ba? O paano? Ano ba yung nangyari sa love story po ninyo? Pala ito, hindi na kami maghahalikan. Bakit naman po? Bakit po? Buti pa si Manny Pacquiao, naghalikan na kami. Naghalikan, oo nga. Parang hirap, naghalikan na kami lahat. Ito talaga nakita niyong never? Never say never. Bakit po? Kaya nga, ano naging ugat? Ang ginawa ngayon, ang korupsyon na issue ngayon, ito ang pinakamalaking parang sistematikong sinadya. Mula pag-upo niya, inumpisa na nila hanggang 3 taon lang 500 mahigit na bilyon ang binigay sa flood control lang. Pero trillion lang. Almost lahat ng departamento may grappling corruption. Almost lahat. So, ito lang, flood control, doon mo na makikita. Kaya marami nang puputok na yan noon, kaya linaglag na yung mga kasama niya. Sino mga kasamahan po niya? Do you recall yung zona? Sinabi, mahiya naman kayo. Opo.
may magsasabi na kasi hindi na mapigil sa dami ng project. Because they claim to have 9,800 project. Sumisigaw na may mga ibang probinsya, inunahan niya. Gusto niya siya pang hero. Pero lahat yan, walang mangyayari yan kung hindi naprubahan. Ang GAA or yung National Expenditure, walang lalabas yan kung hindi niya i-review muna. Aprubahan niya. Opo. So, nung review niya, tinanggalan lang niya ng yung 500 billion, tinanggalan niya ng 29 billion. So, meron pang natirang 400 Almost 470 billion. 70 Tiwan- billion oo. na pinag-PPS-tan ngayon yung mga contractor. But anyway, lahat yan, hindi ko masisi yung mga contractor. Ang sinisisi ko dyan, sino nagbigay sa kanila? Yo. Yung mastermind. Yun ang hanapin natin. ICI, sino nagtayo niyan? Siya. Oh, PBBM. Paano pinoprotektahan na rin si BBM eh. Ayaw pa ipakita sa TV. Pero ila-live stream na po ho daw. Daw, pero wala pa. Let's wait and see. Isa lang ang hinihingi ko, matagal na. Ilabas ang Ilocos Norte, hanggang ngayon wala. Pati sa Senado, hindi pinapakita. Why? Kasi yun ang balwarte niya. Yan ang balawarte niya. Para malinis siya, bago magbintang, unahin niya ang probinsya niya. Tapos kami lahat, imbestigahan, walang no exception. Pa yun, maniniwala tayo. Tama yung sinabi ni Manong. Diba? Umbistagahan niya muna yung una. Una sa kanya, bago sa iba. Nakatutok sila kagad dito sa usapin ng ano eh. Hindi natin alam kung bakit nag-resign o bakit nagbitiw si Santiago, si Director Santiago dito sa NBI. Ano kaya yung nasa likod nito? Baka pinag-resign siya dahil ayaw niya sundin di umano yung mga inuutos sa kanya. Baka lang hindi natin sure. Pero alamin natin dito kung bakit. Formal nang nanumpa sa tungkulin bilang incoming officer in charge ng National Bureau of Investigation, si Attorney Joselito Magno. Samantala, inamin ng dating NBI Director na napilitan siyang mag-resign sa pwesto. Kung bakit, alamin natin sa sentro ng balita ni Isaiah Mirafuentes. Noong nakaraang Lunes, tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang irrevocable resignation ni dating NBI Director Jaime Santiago. Pero kasabay ng turnover ceremony ngayong araw, ibinunyag ni Santiago na ang pagbibitiw niya ay hindi kusang loob, kundi napilitan lamang siya. Pero yung aking effort mukhang kulang or hindi nagustuhan ng nakararami. So I was forced to resign. Nanindigan si Santiago na sa Yun. Dahil pala yung iba hindi nagustuhan yung kanyang performance. Siguro kinukumpasan ito ng mali. Ayaw. Sabi ko sa inyo eh. Very good yan, General. Director. Kung mali naman ang inuutos sa'yo, wag mo sundin. Tama lang yan. Bibigyan ka pa ng magandang trabaho pagdating ni Bibi Sara. Malapit na. Konti na lang. Mali mo, maging director ka ulit o mas mataas pa. Yung wait, there's more. Darating din yan. Niyang panunungkulan, naging tapat siya sa pamumuno. Di baling maging unpopular, pero right. Yun! Maaaring ma-trade ako, masabihan ako na ungrateful, pero right. Yun. Maraming beses kong ipinaglaban ng Bureau. June 14 noong nakaraang taon nang manungkulan sa Santiago bilang direktor ng NBI. At si Atty. Angelito Magno na ang tatayo ngayon bilang Officer in Charge Director. Si Magno ay naging Assistant Director ng NBI at nagsimula siya sa ahensya taong 1991 bilang record checker o yung tagahanap kung may penalty o criminal record ba ang isang nag-a-apply ng NBI clearance. Bilang bagong direktor, tiwalaan niya ng taong bayan ang kanyang prioridad. We live in Nako po. Kung kukumpasan ka lang at magkakaroon ka rin ng taloy sa leeg, wag na lang sana. Gawin mo lang din yung ginawa ni Director. Pwede yun. Kung kahit sabihin na natin na hindi ka magaling, pero right. Di ba? Tama. Good job. Good job yun para sa ano. Nako, ito pala ang kwento. Nagmamalaki pala itong isang ranger kuno. Napak-check pala siya. Ranger kuno daw si Bungit-ngit. Fake scout ranger, pack-checking. Gamit ang SR class markers. Naku po, sino kaya ito? Kahiya-hiya naman, no? Parang lumabas kasi na scout ranger ata ito si Bungit-ngit. Parang pinagmamalaki nila doon.
hindi naman pala siya, hindi ko alam kung totoo yung ano na to. Pasok natin. Huwag kayong magagalit kung makikita natin ang pangalan niya. I-prove lang natin. Totoo ba? Hindi. Fake news ba yun? O ano ba yun? Fake SR graduate? O totoo? Scout Ranger Isa yun, yun. SR. Meron ako ipakita mga pictures eh. Ayan, Hindi pa rin daw totoo eh. So, nagsabi na si Jel Javier, alamin din natin dito sa marker, okay? Baka ito'y tanong. Fake Scout Ranger, question mark, tanong niya. Fact-checking, bungit-ngit gamit ang SR class marker. Baka nga Ranger siya o hindi Ranger. Ano kaya ang totoo? So ano to, mahaba-haba to eh. Tingnan natin Camtexon. So, anniversary ngayon ng First Scout Ranger Regiment. Kailangan masagot ka agad eh. Tingnan nga natin. Isa lang na-meet ko dito na member ng class na to. Si Master Sergeant Dilag. Ito yung Duque. At Ayan, class. So, si Second Lieutenant Benjamin Duque, nag-general yan siya. Siya ay naging military governor ng Sultan Kudarat noong 1970. Hindi si Bungit. Yung nahanap namin. Kung pupunta kayo sa lalawigan ng Sultan Kudarat, dito sa hall nila doon, makikita mo yung kanyang picture doon. So, ibig sabihin, kung Marcos nung nag-train si... At siya ang naging training director ni Bongbong Marcos nung nag-train si BBM sometime in 1985, no? Totoo. Totoo pala na Scout Ranger. Kasi, ang tanong kasi, fake Scout Ranger, hindi natin nakita yung question mark. Totoo. Alisin na natin yan. Basta totoo pala. Oo nga, Scout Ranger. Scout Ranger nga. Okay ba yun? Ang performance ngayon niya, ang tanong, magagamit niya ba yun sa performance niya ngayon? Kung sakasakali lang, marami hong against. Saan? Hindi sa pagiging scout. Yung sa politika. Napasok ko lang kasi yung pick. Kasi may pick dito. Akala natin pick na naman eh. Budol na naman eh. Totoo pala. Lilinawin natin. Totoo ha. Ito na ang magandang tanungan dito. Senador Marcoleta, supalpalin mo nga yung mga, ano ba to? Bumabati ko sa'yo. So ang resumption po ng Senate Blue Ribbon Committee ay kailan? Meron na po bang petsa? Nakikita ko lang sa social media. Parang November 14. November 14. Yes. Blue Ribbon Committee na po yon. Yes. Okay. Ano po ang reaksyon po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun. Hindi ko naman kaya sagutin yung para sa kanya. Hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun. Hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. So many of his colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Tama. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here.
He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Siya kukuha ng dry seal. Paano niya maihiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siya ang pumirma. Para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita ko yung abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang, ano nila yung pagnunotaryo? Yan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero yung talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnunotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yan nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang, he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate. Kasi habulin ko yung aking 3 o'clock session. Former Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo, Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV. Na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina niya. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis, who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration.
Parang ganon. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Tama. Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo Hindi bakit... lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yung time frame dahil hindi man ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, nangyayari po talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lamang iyon. Dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi. Anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali. Mag-iimbento siya ng estampad ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya pati yung estampad ng lugar yung Manila. Gaganunin mo ganyan para bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Why would Gutesa chose to do this in a different way? What about money? Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong maibibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Not necessarily from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. Siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa... Ano na lang ang maibibigay ng isang Rodante Marcoleta? Kung ikukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta. Tama. Na halos 3 araw sa isang linggo ang sinasabi niyang delivery. So palagay po ninyo, kayo po yung abogado rin. Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw? Ang unang makapagpapatunan yan, tawagin nila yung 2 lalaki na binabanggit niya doon. Tama. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Texay. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hyatt yata yun. At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung 2 lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung 2? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Kasi booking sila. Mabubuking, wala silang lusot. Ang balita ngayon, iniipit na rin yung 2. Nasaan nga po ba itong dalawa ito? Itinago raw yung 2. Ang balita, itong 2, hindi ko alam kung yung Mark Texay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile? Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayong-malayo, wala tayong extradition treaty. Oo. John Paul Estrada. And Mark Texay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan ito. Nandun sa I see. Okay. Nandun sa statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung 2 na yun. Tama. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Ms. Corina. Kasi ngayon, kahit naka-adjourn kami, nag-hearing kami, nag-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya doon, siya yung nagdala ng pera. Doon sa noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases, na Rimowa, yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Wow! Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas, yung statement, na wala namang motivation para mameki pa si Gutesa. Why not just follow that lead? Pagkatapos, naging academic din yung Miss Corina, sapagkat alam mo naman,
nung tagpo na siya ay humarap na at sumumpa na rin sa committee. And he allowed himself to be interpellated by the members. Miski si Senator Ping, sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung testimony. Pala, bakit pa tayo pumupunta dun sa Notary Public? Kinasangkapan nila yung executive judge ng RTC ng Manila para gumawa ng order na yung pirma ay talagang hindi pirma ng abogada. Why would it be a problem to remedy that? Can't he just redo the affidavit and do the notary the Hindi proper ba? way? Hindi Pwede ba? naman po yun, di ba? Mabuti ka pa. Alam mo yung gagawin mo. Hindi, mas lalong alam nila yung gagawin nila. Ako ayaw kong i-suggest sa kanila. Okay. Kasi dapat naisip nila yun. Any ordinary human being could have thought of that. Okay. Yun na. Sabi ko nga sa inyo. Kung si Senador Marcoleta sana, tapos na ang kaso, may makukulong na. Kita nyo, pinatakas pa. Pero hindi natin ko alam kung pinatakas kasi sabi ni dito sa video, yung dalawa, yung isa nasa Chile na. Yung isa hindi raw niya alam. O bakit inilayo na? O ikaw naman, Tokson, o Pinky, ipatawag mo yung dalawa. Sinadyaan nyo ba yan? Na wala na maging testigo? At wala na kumanta? Bakit? Ang tanong, magkano? O kaya kumabot ka sa video natin ito. Hanggang sa muli, pakilagay share. Bye-bye!